Good morning! Nakabihis na kami at nakapre para sa aming inland tours. So, ito ang ating outfit today. Today guys, nag-rent kami ng sasakyan para maikutan namin yung mga pwedeng puntahan via car. Kasi pag rent kami kapag kumuha kami ng tour para doon, mahal pa yun individually. So, ginawa namin, nag-rent na lang kami ng sasakyan. Si Mark na lang yung magdadrive para lahat ng mga pwedeng istapan pa, mapuntahan namin. Kagaya ng pagbili ng mga souvenirs, ganyan. Tapos kung saan pa may mga masasarap na kainan na pwede namin ma-explore. Para hawak din namin yung oras namin. Yun, so today, yun yung ganap namin. Paalis na kami. Gisingin lang natin yung dalawang dito. Dalawang person. Yun yung room namin, tapos ito yung room nila. Lapit lang. Tara! So yun, punta muna tayo sa dulo. Pakita ko sa inyo kung ano yung meron sa dulo. Actually guys, gusto ni Mark sana magpalipat kami ng room dito sa may balcony na beachfront. Kaso, hindi pa kami nabalikan ni ate kung magkano yung additional. Tapos yun nga, na-realize ko, ang ganda rin pala nung naging kwarto namin kasi katukin ko lang sila dyan pag gusto ko sila gisingin. Bilang, ang tatagal nga ng mga yun mag-asikaso, kaya kailangan sabihan mo na sila ahead. So, ito pala yung room na may mga balcony. Ang ganda naman din talaga kasi pag gising mo, tingnan nyo naman yung makikita nyo, diba? Talagang na siya, dagat na siya. So, ang sarap nga naman talaga mag-almusal dyan, magkape-kape. Pero, yun nga, kung medyo malaki din, kasi gusto namin itry kahit one night lang, para paggising, at least ito yung view. So, sabi ni Mark, try namin yung gawin on Friday. Pero, depende pa, kung alam mo naman tayo, practical, kung masyadong malaki yung i-add nating amount, ganito na lang gagawin natin. Paggising sa umaga, silip ka na lang dito. Ayan siya. So guys, ang ganda. Ayan no, 'di ba? Yun pala yung dito sa Palawan, ang daming tawag dyan, islet. Nakapaligid. So, yan yung mga pupuntahan din natin sa mga susunod na mga araw pa. But yeah, for today, lahat muna ng mga kayang puntahan ng sasakyan, yun muna yung gagawin namin. Ganito pala siya para pagising mo, andyan ka sa beachfront. Tanong mo nga kung gasolina, no? Sige, chat ko si Miss Eva. So yun guys, tara balikan natin sila dyan para makapag-almusal na rin tayo at makasakay na tayo ng sasakyan. Kasi sayang yung oras, baka mamaya late na naman kami sa mga dapat namin puntahan. Morning po. So yun, let's go. Kulitin na natin ang dalawang pader. Ito yung nakuha naming sasakyan guys. It's Vios. Alright guys, paalis na kami. Ang dami naging ganap. So, as per Tita Chat, ang kailangan namin unang puntahan sa pagkakasunod-sunod ng aming tour ay ang Leo Beach. So, let's go. Punta tayo doon.
subdivision na ano eh, sa Santa Rosa. Greenfields. Eh, Sa, sa Santa Rosa yung ano, office namin dati. Yung dinadaanan natin pag punta tayo. Tagaytay. Tagaytay. Greenfields nga. Yun nga yun. In 200 meters, turn right onto Ito Cali yung Cotillo. kainan. Baka ito. Burger Cafe. Dapat nag-stop na muna tayo. Kaya nga eh. Kasi pag gumanyang ka, beach na yan. Ang galing kasi. Uy, pwede pumasok dito sa sakyan? Kahoy-kahoy ito ah. Lagot ka pag hindi. Atras ka talaga. Turn right onto Cali Cotillo. Dito kakasal. Balikan mo na, kakain na tayo. Patingnan muna natin dito baka may kainan. Leo Beach, shops at Leo Hotel and Resort. Diretso. Balik na lang tayo din sa In burgers. 100 meters, at the roundabout, turn left. Sige, tignan mo muna dyan. Baka naman may kainan. Grabe naman kasi. In 200 meters, you will arrive at your destination. Hindi tayo pwede bigla-bilang i-stop eh. Ang bilis natin. Pero ikaw kasi yung driver at nakikita mo yun. Nice. Or, Gusto ko. mag-war na pa. Sa umaga. Sabi dito, dito gusto ko. Ikot ka na, wala atang kainan. Hindi, ito. Saan? Park muna tayo dito. Dito maraming kainan dito. Hindi nakalagay ang Ayun yung entrance. entrance, oh. Dito kaya pwede kayo mag-park dito. No entry. Sige, Seda, ito. Exit. No entry. Ikot ka. Puni. Puni Hotel. Ayan. Ako. Sorry boss, di namin kabisado to. Kabo, kung walang signal lang smart, punta ka sa TH. Ganun lang yun. Wala dito yung smart. Wala, titi. Di? Ano, balik tayo sa burgeran. Sabi Let's niya go. dito maraming pagkain. Ay. Sige. Gulo nyo ah. Sila tayo kakakaka. Natanong ko kayo kanina eh. Tayo mag-park. oh. Andito na kami guys sa Leo Beach. May nakita kami ditong pwedeng mga kainan. So, coffee shop. kakain na muna kami bago kami lulublob sa dagat at magpe-picture-picture at maggagawa ng mga moments together, you know. PJ Spike. At dito ba tayo gagawa? Di pala eh. Kukonyatan kita eh. Okay, so, ayun guys. Look at my outfit today. Medyo malaki pa rin yung tummy natin. Hindi natin na-achieve ang magpapayat ng todo-todo kasi food is life. Kaya, okay na yan. Hindi na lang tayo hihinga pag kailangan magpicturan, you know, and everything. Charay. So, ayun. Oh my God! Ang ganda, guys! Gusto ko na makita nyo kung ano yung nakikita ko. Alam niyo guys, first time ko kasi dito sa El Nido talaga. And isa to sa dream destination ko din. Kasi nga, syempre diba, sino ba naman hindi mangangarap pag nakita mo sa mga vlog, sa mga picture, sa mga reels. Buti na lang talaga. At naisipan din ni EJ at ni Mark na mag-book ng El Nido. So, I'm so honored. I'm so blessed. Kasi nga, nabigyan tayo ng pagkakataon na makarating dito. So, 8360 ko kayo guys. Sa ganda nito. Wait lang. Kumapit kayo.
Ito na siya. Ayun yung restaurant to. O yoga class yun. Yoga tayo. Dapat tayong talo. Lakad-lakad. Ganda! Okay guys, after namin magpikunan ni Mark, kakain muna kami dito sa Liam's. Pagkain. Parang wala. Hindi kami natuloy dun sa Liam kumain kasi medyo pricey daw. So dito kami kumain sa... Dito kami kakain sa Plant Harvest. Ayan. Sun is shining oh so bright. Pack your bags, it's time for flight. Beach and waves, the perfect vibe. Feel the heat come alive, alive. Summer vacay, oh let's play. All night long we'll dance away. Feel the beat, the sunshine stay. Oh, summer vacay. Kain na kami. Guys, tapos na kami kumain dito sa Plant Harvest. So, balik lang kami dun sa beachfront ng Leo. Saan si Mark? Kasi meron pa kaming area na gusto puntahan. Tara, sabay-sabay nating tignan kung anong meron dun sa dulo. Diba napansin nyo kanina parang may mahakbang tulay. So, gusto ko kasi makita anong meron doon. And syempre, gusto natin mag-picture-picture doon. Half body na lang muna ipapakita natin kasi nabusog ang sis nyo. Saan kaya si Mark? Let's go, punta tayo doon. Tara, punta tayo doon. Let's go, go, go. Credits naman sa motor. Pag pinapinta, ikaw lang naman mag-picture talaga sa akin. Ganyan sila magbardagulan. Picture ako. Mag-best friend pa talaga kayo. Yes. Actually. FO tomorrow. Hindi, FO after Uy, 30. mamanifeste. Ay, okay. Wala pala. Mahal ka dyan. Minsan pa naman tayo, ano, talaga. Walang Saan pa naman kayo mga baliw? Walang nagpapakabote. Hindi. Ikaw yung hindi nagpapakabog. Ako, Hindi ah. ako lagi akong nananahimik per. Ako din. Kasi ikaw na rin. Okay, salamat. Oh, space. Kaya dito. Uy, alam mo, marami pang mas magaganda talaga. Oo, pero titignan lang natin yun. Ay, okay. Sorry. Ayun, Tulayan Tita, Festival. sorry tita, huwag ka Kasi magagalit nga sa akin, kailangan tita. natin inform yung mga Mga viewers mo. kung anong meron dito. Kaba. Hello viewers, meron nga palang buhangin dito. At picnic. At meron din pong duyan dito. So, Ang dami ito ng- yung mga kainan. dami ng dito palang sa kainan dito. side. Hindi mo lang tayo nag-walk-walk? Wala man lang tao, te. Kasi nga konti lang yung tao. Wednesday. Ang dami palang kainan.
Yan o, ibang kainan guys. Ate, dito tayo maglaro. Tapos dito tayo magsimula mag Tapos dito lang kami. Sige, go. Dito? Pwede naman ng pet mo. Dito? Sabi ni Mark, be confident. Okay. Maganda naman, wala naman. Sabi nga, grabe daw yung damit ko. Ito kasi yung damit ko, guys. Ewan ko kung nakikita. Pero kasi masyado siyang, nakataas. So, yeah. Kita talaga ang aking wet packs. Hindi naman maitim yan. Char. Ito kasi, under construction siya. Ito, pakita ko sa inyo. Under construction siya, guys. So, hindi tayo makarating hanggang dulo. Sige, pakita ko na lang ng ganito. Naka-zoom in naman yan. So, yan. Ito na yung kabuuan ng Liu Beach, guys. Yan na siya. Andito na yung mga kainan. Yan, yung kahabaan na yan. Kainan yan. Tapos ito, may daan na dito palabas. May kainan pang isa. Tapos yun na. Ito na yung other side. So, paikot na siya sa mga islet. Ito na yung sabi ko sa inyong parang tulay. Siguro magiging porto. Or I don't know. Baka magkakaroon dyan ng pick-up point. So, yun. Balik ko lang sa 1.5. Yan. So, ayun siya, guys. Ganun lang pala siya. So, hindi tayo makakarating dun sa dulo kasi nga, siya, under construction. So, yeah, ganyan na lang. Mag-picture-picture na lang dito. Tapos, at least nakita na namin. Gusto ko sana maligo. Ganda nung ko, Gusto ko talaga maligo sa totoo lang. Pero, marami pa kaming pupuntahan. So, sabi nila wag muna kasi nga mababasa na agad ang outfit. At saka, baka magkalat ako dun sa ng tubig sa sasakyan namin. Kaya carry na muna na hindi muna maligo. Sa last na na lang namin, last stop na lang namin. Ang last stop naman namin ay sa Vanilla Beach. Yung pinuntahan namin kahapon. So, maganda rin ang tubig doon. So, baka doon na lang tayo maligo. So, sa ngayon, nagpo-photoshoot muna si BP host EJ para sa kanyang content. So, follow nyo siya, guys. Like nyo na rin. And i-share nyo ang kanyang page. And, kung kilala nyo siya, follow me, subscribe, ganyan. Kasi lagi ko yung kasama sa aking mga gala. And, siya po ay host ng Bingo Plus. So, kung isa kang player, papanood mo siya. Ngayon, under siya ng Bingo Mega. Anyway, ayun na nga. So, after dito, si Mark pala naiwan na doon kasi nag-work pa siya. Kailangan siyang tapusin. May deadline siya today. So, after dito, punta kami doon sa next beach. Parang, I think 20 minutes away lang yung dito. Doon naman yung next destination natin. Tara, marami pa akong papakita sa inyo. Let's go! Sun is shining, sky so blue. Feel the ocean, just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, so sweet. Summer days can't be beat. Palm trees swaying, breeze so light. Party all day, dance all night. Feel the sunshine, feel the glow. Summer vibes, just let it flow. Dance
the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand is so sweet. Summer days can't be beat. Palm tree swaying, breeze so light. Party all day, dance all night. Feel the sunshine, feel the glow. Summer vibes, just let it flow. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand is so sweet. Summer day. Offer dun sa amin ang ganyan. So right and dito na kami guys sa ano. Pero hindi Nakpan kami Beach. nag-post sa buffet. Titignan lang namin kung anong meron kasi para lang siyang public beach na pwede kang maligo. Pinag-buffet ka, may hiya. Tapos, Batangas mga oo. Free entrance. Parking lang may bayad, babe. 50 daw. Sabi ko kay ate, mamaya na lang. Sumimangot siya. So, ayun. Ang init. Tingnan natin anong meron dito. Pakita ko sa inyo. Wait lang. The world is rushing past us, chasing deadlines, chasing time. Lost in the future, obsessed with the next climb. But look right here beside us, just slow down and see the quiet, gentle magic that happens naturally. The way the light hits softly, the coffee's perfect steam. A scene too sweet for dreaming, better than any dream. Don't let the small things vanish, don't let them disappear. These are the quiet anchors that keep us steady here. Hold your breath just for a second, let the rush subside. We're living in beautiful moments, we have to freeze the frame. Tiny flashes of perfection worth more than fortune or fame. It's the unexpected laughter, the hand held in the rain, the sudden clear awareness that we won't pass this way again. These simple, honest treasures, we collect them one by one. These are the beautiful moments beneath the morning sun. I remember sitting silently, just watching you read a book. The comfortable, easy feel. Ang init, nalagay lang yung buhangin sa chinela. Guys, hindi namin napigilan na hindi lumusong dun sa ano, sa dagat. Kasi ang sarap ng tubig. Tsaka hindi siya malamig. Kaya ang sarap lumublob. So sabi ko, sayang yung pagkakataon. Kailangan makapture ko ang bawat segundo. Binitbit lang namin mga bag namin para safe. Kasi pag doon wala magbabantay. So maglalatag na lang kami dito ng tela para mailagay ang mga bagay-bagay. Actually, hindi siya pang buhangin, pero laban. Ah, talaga? Para siyang pang lamig. Scarf. Opo. Ano ba yun? Ibaba na natin para Ayaw. yan. Oh. Tapos i-cover natin siya. Lagay mo na yung ano mo. Gamit pa dito, tapos cover natin pag ganun. Let's go! Super sarap ng tubig, guys. Kailangan ata nakawan ako. Pakilala ka daw niya sa husband niya.
husband ko. Ito na ang ganda ng Nakpan Beach, guys. Paikot natin. Ganda. Ang alak. Becky, tingnan mo. Husband ko. Sarap dito! Oh my gosh! Hindi maano yung tubig, malamig, no? So, super linaw, guys. Tignan nyo, lalagay ko sa ulo. Kinuha natin para pwede tayo mag dapat pwede para talaga natin yung Media Beach Garden kasi gano'n naman yung gastos natin sa breakfast. Yung Media Beach Garden. May pool ba doon? Oo, alam mo. Ayun yung sinasabi ko kasi isip ko kasi. Pero pwede naman kasi yung garden bilang yung beach natin hindi pa naman kaya. Paano lang. Hindi naman kayo nagbibigay kasi ng ano eh. Opinion nyo. Puri dito. At least nasa town ko yung tayo. Mas sarap pa ng breakfast natin. Guys, ang ganda dito sa Palawan. Pangalawang beach pa lang to na pinupuntahan namin. Yung mga area na yun, hindi pa mas parang halos virgin pa yun. Oo. Sabi namin di muna kami maliligo sa last na kasi nga marami pang pupuntahan, di ba? Pero hindi kaya. Talagang hinata kami ng tubig dito. Ang ganda. Kasi kali, nag-vlog ko ako. Sabi niya, ayun siya, nagagawa ko ng sponsor. Sabi niya, TikTok page. Sabi ko yun, nag-promote ng video plus. Sabi niya, pero nakakain ko. Ay, hindi, kinakwento ko. Kasi sabi ko, ano? Guys, this trip serves as our
pre-anniversary celebration. Ay! Because 8 years na kami, guys. Let's celebrate! Diba? Nakasurvive ang mga person sa mga awayan at tampuhan at dramahan. Sinantsalan. Meron pa kaming 3 beach na pupuntahan. May Duli Beach at saka ano pa yung isa? Los Cabanas. Hindi, yun na yung Vanilla Beach. May isa pa, but before that, after here, pupunta kami ng Niknikan Falls. Nadaanan na namin siya kanina papunta dito. So, before kami magla-lunch, bilang busog pa naman kami dahil brunch na rin ata halos yung ginawa natin dun sa Plants Harvest. Ang gagawin namin, punta muna kami ng falls para ano naman, malamig na tubig naman ang ating ma-feel at ma-experience. Pero feeling ko may lakad yun. Kasi pag ganyan mga falls, usually lakaran yan eh. Parang may drop-off area lang ang or may parking area lang tapos lakad na, ganyan. So yun, after mangyari ang lahat ng mga gagawin ngayong araw, bukas mag-aano kami, Lagoon Tour. Lagoon Tour naman ang aming gagawin para ano naman kami, bangka-bangka, ganyan. Kailangan malibot namin as much as we can ang El Nido. Kasi syempre, minsan lang naman tayo nandito. So, kailangan sulitin na rin natin, diba? So, ito todo na natin hanggat sa natin kaya. Ayun, guys! Enjoy muna kami. Yung sarap ng tubig, talaga namang amin muna itong cherish. May 3 days ka pa talaga, sis. So, yun. See you sa falls. Okay guys, tapos na kaming mag-lunch and napag-desisyon na namin na magpunta na lang muna dito sa Nagkalit-Kalit Waterfalls para meron kaming falls na mapupuntahan today. Dahil nakadalawang beach na kami, falls naman yung aming titignan. Pero itong falls na to ay 30 minutes walk, kaya tara, simulan na natin maglakad para makarating tayo doon. Let's go. Tignan natin kung ano yung mga lalakaran at ano yung meron doon pagdating natin sa falls. Let's go. Ano pa yung mga falls? Rialin? Gialin? Zia na lang po. Zia, okay. Via. Vialin, okay. Si Ate Vialin ang ating tour guide. Adventure, ano pagdalaglag ka dito? Oh my God, te. Hindi mo naman sinabing ganito talent mo. Wait lang, te, ah. Baby, hawakan mo tong bag. Seryoso ka ba? Lagay mo dito yung bottle mo. Oh, no. Guys, we're back. Andito na kami sa aming service. Punta na kami sa aming next pupuntahan. Bye-bye. Guys, finally, nakarating na kami. Naalala mo yun? Alin? Nagbukas ako ulit sa sakay, may katabing sa sakay. Oo. Kailan? Dun sa Makati. Si Sheridan. Wait lang muna. Sasabihin ko lang muna sa kanila nasa Vanilla Beach na kami. Tapos doon na tayo ulit. Total, nakita nyo naman na to sa vlog ko kahapon. So, Sinisingil kami 10,000. eto na nga. Kukwento ko muna sa kanila yung nangyari. Bye muna for now. Basta nasa Vanilla Beach na kami. So, if time permits, baka dito na namin gawin ang kanyang EJ's My content. Kapag ka nagawa namin yon, sa comment ng video na to, ilalagay ko yung link kung saan nyo yun mapapanood. Sa ngayon, lakad mode muna ulit kami. And then, balitaan ko na lang kayo. So guys, ito na yung Vanilla Beach. Daming tao.
Nakita nyo naman na ito kahapon. Pero ngayon, papunta kami dun sa kabilang side kasi sabi ni Jan, dun yung pwedeng spot para dun sa content niya. So, let's go. Ganda oh. Static flickers in 30 minutes pa ako. Hello! Nakaligo na kami. Ready na kami para sa aming dinner. For tonight, inaantay na lang natin sila Jan matapos. Then after nun, punta na kami sa town para mag-dinner. Si boss, may tinatapos lang na work ulit. Tapos, isasoli na rin namin mamaya yung nirent namin na sasakyan kasi bukas baka mag-island tour na kami. Para hindi na rin namin sila maabala kasi parang 24 hours, 8 a.m. dapat kukunin nila yung sasakyan sa amin. Eh, yung tour namin, if ever, 7 a.m. siya. So, baka hindi kami magkita. Kaya, ayun. Nag-decide na lang kami na isoli na lang namin siya later. So, mamaya pakita ko na lang ulit sa inyo kung ano yung mga mangyayari sa town. Kain lang naman kami doon, tapos siguro konting happy-happy lang, ganyan. Para pag uwi, sleep na lang ulit. Ayun guys. Salamat sa pagsama sa lahat ng video ko. Kita-kits ulit tayo later. Let's go. At nakababa na nga kami. Ay, di ako nakapag-vlog sa bahay. Lakad mode. Hanggang makarating sa sasakyan. Where's the beach? Kailangan muna Oh, namin beachfront. pala mag-inquire dun sa tour agency para sa tour namin bukas. Hello guys. Nakabalik na kami ngayon dito sa accommodation. Galing sa aming maghapon na lakad. And hindi na ako masyado nakapag-video nung dapat ay kakain kami dun sa town. Kumain pa rin naman kami pero nawala na ako ng gana mag-video hanggang sa nag-video kay kami nila Jan. So, dito ko natatapusin yung video natin for day 2. So, anong reason bakit hindi na tayo nakapag-video? Kasi nung sinoli na namin yung sasakyan, nagkaroon kami ng problem dahil yung may-ari, nung chinek niya yung sasakyan, may nakita siyang small scratches dun sa likuran na hindi namin alam din kung saan galing kasi malinis naman yung yung lugar kung saan kami nagpa-park, maayos naman. Kumbaga pati si Mark sa pagdadrive niya, hanggat maaari check talaga kung may mababangga sa likod or what. Basta, in short, safe naming dinrive yung sasakyan. Wala kaming kahit na experience dun sa sasakyan. Pero nagulat kami nung kinuha na siya nung may-ari. Pagbaba niya at chinek niya na yung sasakyan. Pagpunta niya sa likod, nakita niya may scratch na. Tapos, actually may binigay siya sa aming video nung morning, nung mga gas-gas. Tapos, dun sa part kung saan nakita niya yung scratch kanina,
hindi naman nadaanan dun sa video na sinend niya. So, syempre, medyo nilaban ko na hindi naman kita paano mazoom. Tas video pa yon. Ang hirap naman i-pause mo, tas i-zoom mo. Wala ring picture ng side by side, front, tsaka back. So, ang hirap din talaga ilaban, to be honest. Pero, syempre, kami, ang sama sa loob namin na parang sinisingil kami dun sa sa cost nung gusto niyang mangyari. Papabuffing daw niya yung sasakyan niya. Na parang syempre ako, kung ganun talaga siya sa lahat ng client niya o naging customer niya, sana walang gas-gas, 'di ba? Binidyo niya na may mga gas-gas, 'di ba? So parang kung talagang ganun siya kasinsin sa sasakyan niya, sana 'di ba? Malinis 'yon, makinis, hindi na i-video niya pa at sasabihin niya na may mga gas-gas na 'yon. Tapos, ang nangyari kasi doon, nagkaroon kami ng 2,000 deposit sa kanila, plus yung 3,000 rental. Wala pa yung gas doon, so nagpagas kami ng 1,000. Ang napuntahan lang namin ay tatlong location. Yung last kasi dito na lang yun, malapit na lang. Tapos medyo nakakaduda lang talaga. Hindi kami magkakaila dito. Nakakaduda talaga kasi nung kukunin niya na yung sasakyan, so pagbaba namin ng sasakyan, inabot na ni Mark yung susi sa kanya. Nag-check siya dun sa may side ng driver, tapos biglang likod na agad. Tapos pagpunta niya sa likod, dun agad sa part na kung saan nakita niya yung scratch. So parang 'di ba, parang parang planado ba to? Parang ganon. So, feeling namin, nabudol kami. As in talaga, nabudol kami. Yun yung pakiramdam namin. Tapos, syempre ako nilaban ko. Sinabi ko na safe naman namin yan din drive, ganyan. Tapos, alam nyo kahit 100 pesos lang yung sisingilin niya sa amin. Kung sakali man na 100 nga lang sana. Masama pa rin yung loob namin na magbayad. Kasi alam namin na hindi namin na-scratch yun. Kasi 'di ba parang it's very common naman sa mga dust. Tapos, syempre, dito beach, di ba, yung pupuntahan mo, so, sand. Parang normal naman na magkaroon yan ng mga scratches yung mga sasakyan. Kasi, syempre, even sa pagka-car wash, nagagasgasan yan. Nakakagulat lang na may ganong scratches. Siguro, naging, sa part namin, na inaamin din naman namin na naging mali namin, hindi kami naging mabusisi sa pagtanggap ng sasakyan. Kasi siguro, nasanay kami na first time kasi naming nag-rent noon sa Siargao. Tapos sa Siargao, ang bilis ng transaction. As in, wala kaming naging problema. So, nung dito, hindi rin na-check ni Mark mabuti kung ano nga yung mga detalyeng meron. Kasi parang, nag-relay na lang kami sa, ingatan naman namin itong sasakyan So, sobrang nakakapagtaka talaga na nagkaroon bigla ng scratch doon. Na sobrang konti lang talaga, ang liit lang niya. Parang nakita mo to agad, pagdating mo, alam mo na agad talaga na may scratch doon, ganyan. Tapos parang, syempre, sinabi ko doon sa may-ari na parang, Kuya, masama talaga sa loob namin na magbayad dyan. Kasi unang-una, maayos naman namin din drive yan. So, baka pwede tayong mag-meet halfway. Kasi parang ang sinisingil niya sa amin, 3,000. So, parang sabi nung kausap niya, which is parang yung ka-tie up niyang agency, 2,000 na lang daw yung singilin. So, nawala sa isip ko yung deposit namin. Binabayaran ko siya ng 2,000. Tapos biglang sabi niya, ay ma'am, yung 2,000 yun na lang po na deposit. So, parang sabi ko, okay, sige. Okay, sige. Parang gumanon na lang ako. Tapos yun, hanggang sa umalis na rin kami kasi medyo matagal na rin kami nagdiskusyonan dun sa town square Dahil nga magdi-dinner kami, diba? Nagdiskusyonan kaming dalawa. Tapos yun, dahil sabi ko kay Mark, parang di naman matatapos to, tara na, bayaran na natin. So yun na nga, dahil may security deposit kaming 2K, hindi na yun nabalik. So parang syempre, parang pag inisip mo yung mga nangyari, parang kami nabudol, na parang wala na talaga silang planong ibalik yung pera. So kung tinanggap namin yung 3,000, naglabas pa ulit kami ng another 1,000, diba? Aside dun sa naging security deposit. So parang nakakasama lang din ang loob na parang iningatan naman yung sasakyan. Tapos ganun pa yung ginawa. So, ayun, syempre pinapagpasal Diyos na lang namin. Hindi naman din kami yung magdadala nun kung sakasakali. Pero syempre 2,000 is 2,000 pesos. Saan naman natin pupulutin yan, diba? So, yun lang. So, ang tip ko lang sa inyo kung magpapalawan kayo
or kahit saan man kayo magpunta at magre-rent kayo ng sasakyan, lesson learned rin sa amin to na busisiin talagang mabuti, i-check mabuti yung bawat panel para aside dun sa mga nakita nila, baka may makita tayo na hindi na pala nila napansin. Yun na yung nakikita kong butas sa side namin, pero the rest, sobrang maayos kaming nag-drive. Kaya parang ang hirap lang tanggapin na naglabas ka ng 2,000. Parang feeling mo na-scam ka talaga. So, yun. Yung car rental na kinuhanan namin, dun sa kontratang binigay nila sa amin, parang Wukong Car Rental sila dito sa Palawan. Yun yung pangalan ng rental nila. So, si Miss Iwa, yung contact ni Katrina na kinausap ko para mag-rent, nagulat din kasi supposedly ang rental namin doon is 24 hours, pero dahil nga bukas meron kaming 7 AM na tour, hindi na namin sinagad. So parang technically lumalabas na 12 hours lang namin na rent yung sasakyan, pero hindi na rin namin nilaban yun. Parang sige na, given, parang 3,000 lang naman yung rental, parang ganun, soli na natin. So nung nagkakaroon ng problema kanina, tinawagan ko siya na parang, Miss Iwa, paano ba to? Ganto, ganyan. So parang siya sabi niya, tatawagan daw niya yung car rental. Eh dahil yung may-ari, nagsumbong na siya dun sa ka-tie-up niya ng travel agency, ay car rental. Parang hindi na siguro makasingit si Miss Iwan ng tawag sa kanila. Tapos yun na, nung na-settle na, minessage ko na lang siya na binayaran na lang po namin. Nagulat siya. Parang, bakit po ang laki? Hindi nyo naman dinagamit ng buong araw yung sasakyan. So, syempre humingi rin siya ng pasensya. Kasi parang siya naman parang third party na lang din na naghanap sa amin ng, tumulong sa amin para mahanapan kami ng sasakyan. So, yun lang. Syempre, hindi mo maiwasan mag-isip ng negative na parang, baka business yun nung may-ari or whatsoever or nung mismong car rental. So, masama talaga yung loob ko na ganito yung nangyari. Pero again, yun nga, pinapagpasa Diyos na lang namin lahat. So, kayo, maging matikuloso, maging alert kayo. Basta maging kayo. Huwag nyo na kaming tularan. Sana, hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa amin. Kasi paano, di ba, kung yun lang din yung perang meron ka. So, paano na may ilang araw ka pa na nandito. So, yun lang guys. So, bahala na si Lord sa kanila. Basta kami maayos namin hinawakan yung sasakyan nila. So, yun lang. Dito ko natatapusin yung day 2 namin. And maraming salamat sa panonood ninyo. At, ayun. Sad night lang. Pero still, naging happy pa rin naman kami. Gawa kami ng way para maging masaya at kalimutan yung stress. Ayun lang at maraming salamat sa inyo. Good night! See you sa next video.